Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So dito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay magkakraft lang tayo ng ating Divine Sword dahil tayo ay malapit nang makakuha ng 40 na Angel Medal. Medyo mahirap kasi talaga siya. Actually kasi guys, hindi ko siya masyadong na level up kasi panay unchanged class natin from BK before, nung una-una nating character, then napunta tayo sa DL Charisma at DL STR, tapos nag-wizard tayo hanggang ngayon bumalik tayo sa dati natin, sa original natin, sa Blade Knight. So kaya medyo nagastusan ako na sobra dito, to think na tayo ay free to play lang guys. Yung pala guys, dito sa Kundon medyo hindi ko siya na priority or na prioritize tong ating death elements, pero para sa akin no, importante din ito as long as na makuha nyo na yung level 6, kasi sa level 6 kasi doon pwedeng makuha yung Angel Medal na kailangan sa pagcraft ng Divine Staff and Divine Sword. Syempre Blade Knight tayo, Divine Sword ang meron tayo guys. So 37 na yan. Tapos meron parang yung isa na yan, pangalan yan, Angel Signe. Yan yung 1,000 na kailangan na ganyan para tayo ay makapag-craft. So 37 yung ating Angel Medal. Tapos ang ating Angel Signe ay 1,000 higit na. So Angel Medal na lang ang kulang. So maganda rin yon na makakuha tayo ng Angel Medal ay ng Divine Sword dahil nga syempre may attack na dagdag ito, at syempre kapag tayo ay naka-dual Divine Sword na tayo or weapon, ma-unlock yung ating advent na skill, yung AA skill natin, ng Archangel skill. So dito guys, kung mapapansin nyo, pagka nag-switch tayo sa pure defense ng element natin, ang ating elements na defense ay umabot lang sa 123 or 124. Syempre meron na tayong mga Airtel na ginamit para kahit papaano tumaas yung ating defense, kasi yung ating mga elements ay puro legendary lang, kasi mahal yung mga mythical mas maganda kung may makakuha kayo ng mythical or mas mataas yung defense, kaso medyo mahal kasi siya. Kaya tayo ay okay na muna ako dyan sa element def ko as long as nakaya kong pumasok dito sa level 6 hanggang sa makuha natin yung Divine Sword natin, yung advent na skill, no? So tiyaga lang din kasi namamatay pa ako dito pero goods naman siya kahit papano, mapagtsatsagaan siya. Madali lang naman kumuha ng craft ng materials para sa ano nito, sa ticket dito sa Kundon trial. Ngayon guys, kaya sasabi ko sa inyo na okay lang na kahit yung legendary, para to sa mga bago pa lang na servers kasi syempre yung mga nauna sa atin medyo alam na ito. Para ito sa mga bago nating servers or mga players na hindi pa naabot ito, guide nyo ito guys. Yung para sa akin, kumuha lang kayo ng element depth na pwede dito sa level 6, goods na yan. Wag na kayo masyadong magpataas ng ganyan, kasi ang kailangan yung pataasin ay yung element attack. Para sa akin mas gastusan nyo yun, kasi yung element attack, although hindi siya magagamit dito sa mga Kundon trial dahil syempre may required elemental defense ang kailangan natin dito para makapasok tayo sa Kundon, pero dito sa element attack, although mababa siya, mababa yung defense niya, pataasin nyo yung element attack nyo kapag na-reach nyo na yung sa Kundon na yan, kasi importante rin yung advanced set na yun, no? Yung weapon. So para kasi yung element attack kasi natin, para yun sa damage ng mga red boss, na mga gold boss, at saka sa PvP, at the same time sa pagpapalevel sa DS, BC, or kahit papano doon sa pag-AFK natin sa minion, kasi meron siyang dagdag na damage, yung parang color pink na nakikita nyo lumilitaw. So the more na mas mataas yun, syempre the more na mas mabilis kayong makapatay ng red boss, ng gold boss, at syempre ng mga minions. So mas mabilis ang level nyo. So para sa akin, kung kayo ay medyo bago-bago pa lang dito, okay lang kahit legendary lang yung inyong mga elemental gears, kasi mahal pag mythic
Alam ko yung mga materials na yun, umabot kasi ng 700 plus yung isang materials sa pag-craft noon dito sa server namin. So medyo magastos siya. So para sa akin ngayon, dahil na-reach ko na tong level 6 at makakabuo na tayo ng advanced sword dito, patatasin naman natin yung elemental attack natin para kahit papano magamit natin siya sa PvP at sa the rest na nabanggit ko kanina. So yun yung gawin nyo para kahit papano makapag pa-level kayo na mabilis. Lalo na syempre sa mga wizard, sa EMG at saka sa summoner, dahil nga mabilis yung attack speed nila, mabilis lumalabas syempre yung damage ng element attack. Kaya nga durog ako dun sa mga sa mga wizard kapag sa EMG pag hindi ako makadikit. So yan, ika-craft na natin ang ating divine sword. So may 41 plus ata na attack damage yan kapag na-craft nyo. So maganda rin ang bigay na or dagdag na damage sa atin yan. So importante yan guys, i-craft natin yan or i-priority natin yan para kahit papano ay meron advantage natin kasi yung advent skills na yan. Kasi yun yung isa sa mga problema sa akin, kaya natatalo ako madalas or minsan sa 3v3 dahil nga yung mga kasabayan ko ngayon, yung mga kalaban namin doon sa 3v3, halos lahat sila ay naka-advanced skills na, tayo ay hindi pa. So ngayon yan, nakakuha na tayo ng isa na lang ang kailangan natin. Siguro mga 2 weeks or 1 to 2 weeks makakakuha na tayo ng ating advanced skill. I-update ko na lang kayo. Please consider like and subscribe pala sa ating channel. Bago itong channel natin, dating channel natin ay Teacher Pogi. Ngayon dito sa ating channel na JT Cup Gamer, please consider like and subscribe dahil nagsisimula pa lang itong ating channel. So subaybayan nyo lang guys dahil patuloy tayo mag-upload ng mga videos dito sa ating Blade Knight. At kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment sa ating comment section sa baba para ma-address naman natin siya kahit papano. Sasagutin natin siya kahit na anong katanungan guys, kasi based on my experience, nagamit natin lahat ng class dito. So yun lang guys, and have a good day. Bye bye.